Thank you, Pastor Lloyd. O ayong hapon na itong tanan, salamat sa oportunidad nga makakuyog sa inyo sa panimbahon karong hapon. No? Na panalanginan ko sa mga pag-awit. Dugay-dugay na sad nga wao kaawit atong mga pag-awit, congregational singing. And of course sa atong special number, ang gugma ba, no? Grabe, ang gugma ni Jesus. Gugma ray makahimo ato, no? O dili ta maglangan atong ablihan atong mga Biblia sa 1 Samuel chapter 16, gihangyo ko kamo sa pagpanindog palihog. 1 Samuel chapter 16 verse number 11. Ato kining dunganan sa pagbasa, okay? 1 Samuel chapter 16 verse 11. All right, ready? Kung naana mo, you say amen. No? Naa sa atong ano? Okay, ready, start. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. Let's pray. Lord, nagampo mi Ginoo nga ang imong pulong Ginoo maki-istorya namo, Dios, mahitungod Ginoo sa kinabuhi ni David. Among prayer nga maki-istorya usab kanamo, Dios, dear Holy Spirit, pinaagi niini nga kami Ginoo ma-challenge Ginoo sa among kinabuhing Kristohanon. Tuguti Ginoo nga imo kong giyahan, tudluan, akong hunahuna, akong baba para sa imong kahimayaan. O para Ginoo sa imong mga katawhan nga sila mahagit Ginoo sa ilang kinabuhi nga magpagamit nimo. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Kalingkod palihog. Atong tan-awon karong hapon maigsoon ang kinabuhi, no? One of the most remarkable figures in the Bible, si David, the shepherd boy who became a king. Ang story niya maigsoon is not just a tale from rags to riches, but a profound narrative of faithfulness, confidence, humility, and divine purpose. Kining kinabuhi ni David maigsoon usa ka testamento nga ang Ginoo day pwede siya maka-transform sa usa ka ordinaryo nga butang, usa ka ordinaryo nga tao ngadto sa extraordinary. Magamit din niya ang mga ubos nga klase nga tao o ubos ang kahimtang aron pag-accomplish sa iyahang dako nga katuyuan. No? Imagine a young boy tending sheep in the fields of Bethlehem. Ang iyang days maigsoon filled with ordinary nga mga simple tasks sama sa paggiya sa mga karniro o sa pag-protect niini pinagi sa mga predators o pagpakaon niini sa nindot o green pastures. Inana lang ka ordinary ang iyahang adlaw-adlaw nga kinabuhi. So, to the world, he is just a shepherd boy, the youngest son in a family of 8 brothers. Unya, murag dili kay siya importante. Kita nato na. Yet, in the eyes of God, kini nga boy, dunay naan niya nga nakitaan sa Dios nga importante kayo sa usa ka tawo aspiring to live a life of purpose and impact. Si Duterte mingon siya, I am not a Filipino for nothing. So we are, as Christians, we are not Christian for nothing. Amen? We are Christians aspiring to live a life of purpose and impact. Maigsoon, dunay naa ni David qualities that help David from a shepherd boy to a king. Una, number 1, faithfulness. Pagka matinud-anon, no? Faithfulness, pagka makanunayon.
Sa maning faithfulness, pareha ba ng adlaw, musilang yun, bisag unsa pa'y may tabo. So, faithful. David was the youngest and least expected to be chosen. We know the story, maigsoon nga si Samuel gisugo sa Ginoo pag-adto sa panimalay ni Jesse. O gipalinya na ang mga anak ni Jesse. 7 ang iyang gipalinya. Wala niya gipalinya si David. Wa siya kakita nga si David pwede mahimong king. Wala naghuna-una si Jesse ni ana. Ang iyang gipalinya ang iyang mga katong mga tag-asog barog, mga dagko, mga kusgan, mga gwapo, katong mga harianon. Pero maigsoon, si David maigsoon, wala niya gipalinya. So, kaya nagdahom si Jesse nga dili siya pilion. Mura ba ni siya basketball player ba? Basketball ba taon niya, no? Mura nag-basketball player ba nga complete uniform, napay mga padding. Niya, pag abot sa court, pagdula, wa day padula ah. Ibangko day. Kasuhay ko ana, sa una. No? Basketball, complete uniform. Unya, napay padding-padding. Oh, excited na kayo. Pag abot sa court, wala, gibangko day, wa, gyud ko kadula, nahuman na lang dula. Una akong gibuhat, naghimo kog team. Ako ang team, o di, siya rin di ko kadula, ako ang team. Di ba? So, si David maigsoon, David was initially underestimated. His role as a shepherd was seen as insignificant. And the hardest part of it was his family. O nakalisod. No? Iyahag yung panimalay, ang wala kayo ni wa kakita sa iyaha. Despite of this, si David maigsoon, he was faithful to his duty. Why? Look at chapter 17 verse number 34. Chapter 17 verse 34. Okay. Na naman diha no? Chapter 13 verse 34. David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep. And there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, slew him. So, makita niyo maigsoon, despite sa panghitabo sa iyang palibot, despite sa underestimate niya, pag look down sa iyaha, wala siya makita, murag dili siya importante. Pero si David maigsoon, faithful gihapon sa siyang buluhaton. Amen? David's faithfulness maigsoon in his duties as a shepherd. He was committed protecting his father's sheep, even risking his life sa mga formidable predators. To mga predators maigsoon nga capable sa pag-hurt niya, capable sa pagpatay niya, pagkaon niya. Pero wala siya na discourage. No, iyahagya pong giatiman. Nakitaan sa Ginoo maigsoon nga bisan sa wala siya ma-discourage nga maghuna-una nga wala man day bili ang iyang gihimo. Wala siya nangluod. Wala niya tuuhi ang mga istorya o ang mga pag-look down sa iyaha. Wala niya gi-neglect ang iyang responsibilidad. Bisan wala nakakita iyang family sa iyang potensyal. Mausab na to maigsoon. Never mind sa mga opinion sa uban. Just be faithful. Amen? Kung unsay imong gibuhat, kung unsay imong gitrabaho, buhata ang pinakamaayo. Pag faithful sa imong gibuhat, ayaw amo nga ang imong gibuhat, ang imong trabaho. No? Labi na nga, dunay mga negatibo nga istorya mo madunggan. Inani na si Kuan na. Ayaw amo nga ang imong trabaho. Amen? Pag faithful, never mind sa mga istorya. Mao ni ang gihimo ni David. Si David maigsoon, wala siya nang luod-luod, wala siya nang discourage. Amen? Amen ba? Just be faithful. Wala nang discourage. Bisag walay nakakita nimo, bisag walay nag-appreciate nimo, bisan murag insignificant imong gibuhat, just be faithful. Amen? Example, maigsoon sa pag-practice sa choir. Salamat ang mga choir members. No, nagtuko, ganang buntag, nag-awit to sila.
I've been there for 6 years also. Bisan nga nag-practice na mo, bisag kadulaon na kay basketball kay naapoy basketballan niya. Ang mga uban na nula nag-basketball, pila na sila ka-game. Kami, practice gihapon mi. Practice gihapon. Oh, salamat nakita nako diri oh. Grabe ang mga uban na una pa nako hangtod karon. Salamat niya na. Amen. I salute all the choir members nga faithful gihapon. Pagpanglimpyo sa simbahan. Amen. No? Murag tan-aw na murag dili ka importante pero importante kayo mo. Amen. Bahalag wala mo na acknowledge, wala mo na appreciate. Pero pag faithful lang diha, amen? Padayon na. Bisan unsa ang imong gibuhat, kay naay Ginoo nga naniid. Amen ba? Naay Ginoo naniid, nagtan-aw. Pero kung magluod-luod ka, mag-discourage ka, magluya-luya ka, sa mo bas, gamay lang ang mga istorya, mangluod na tano. Ma-discourage na. Dili na mo simba. Dili na mo hatag sa iyang offering. Dili na magtarong sa trabaho. Dili na quality ang work. Kaya nagluod-luod. Si David maigsoon, wala na siya. Iyang igsoon, iyang pamilya, wala nag-appreciate niya. Wala kay siya palinyaha kay basin daig mahimo siyang hari, di ba? Wala siya gi-appeal kay unsargod ang iyahang unsargod quality nga naa niya. Wala siya makit pero wala siya mangluod ba? Amen? Nag-faithful gid siya. Therefore, God sees His potential. Og ang Ginoo maigsoon kay nakakita man. Muna nga dili ta maluya Amen? Ecclesiastes chapter 9 verse 10, do it with thy might. Whatsoever thine hand findeth to do, do it with thy might. Amen? So, buhaton ang pinakamaayo. Kung doon na tayo mahimo, mas himuon pag yun na to sa pinakamayo. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, do it all for the glory of God. Amen? Whatsoever therefore ye eat or drink or whatsoever you do it all for the glory of God. That's faithfulness. Proverbs 25 verse 19, confidence in unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Kiniding faithful ta maigsoon, masaligan gyud ta. Amen ba? Masaligan ang faithful. Ang unfaithful maigsoon, hasol kayo. Ano war ko na niyo? Patrabahoan ng usa ka batan-on nga dili tarungon og trabaho. Di ba? Magmahasol ka, magproblema ka. Naba mo diha? Faithful, but pasabot ana maigsoon tarungon jud og trabaho. Buhaton ang pinakamaayo. Si David maigsoon, David's faithfulness in small things prepared for him for a greater task. Sakto nang giingon ni Jesus. Luke chapter 16 verse number 10. Sa giingon ni Jesus, Luke chapter 16 verse 10. He that is faithful in that which is least is what? Faithful also in much. So, labi na ka mo mga batan-ono, bintras batanon pa mo, buhatag ninyo ang pinakamay. Pag faithful mo sa gagmayng mga trabahoon, pag faithful mo sa inyong pagsimba, pag faithful sa inyong pagbasa sa Biblia, pag faithful sa inyong pagampo, pag faithful sa inyong paghatag, pag faithful sa pag-share sa maing balita, be faithful. Amen? Pag faithful mo sa inyong tanang trabahoon, tanang task, muna kung manghugas mo plato, ayaw nang hugas mo plato, naagya po'y kamunggay. O, di ba? Kaya wala man gitarong. Tarungon gyud. Kaya ang Ginoo naniid ra. Amen? Nagbantay ra ang Ginoo, nagtan-aw ang Ginoo. Ingon si Jesus, katukunong matinud-anon sa gamay, matinud-anon sad sa daghan. And he that is unjust in the least is also what? Unjust in much. So, si David maigsoon nakitaan sa Dios. Og ang iyang faithfulness gi-prepare siya sa Ginoo sa dako nga buluhaton. Ikaduha nga naa ni David, confidence. Look at chapter 17 verse number 45. Nakita niyo mo diri? Chapter 17 verse 45 please. Tanawa. And the Philistines said unto David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, unto the beasts of the field.
Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. David, maigsoon, makita nimo, David's confidence was evident sa dihanggi atubang niya si Goliath. Si Goliath, maigsoon, the champion, warrior siya, gikan pa sa iyang pagkabatanon, champion, world champion na siya. Nya si David, maigsoon, David was young and inexperienced sa paggubat, pero doon na siya pagsalig sa Diyos. Amen? Confidence in God. David's faith in God gave him the courage to confront and defeat Goliath. Imagine maigsoon, David maigsoon, dili lang kay wala na kuhay ang iyang confidence sa dihang dunay ning saway niya. Namay ning saway niya. Look at verse 28. Tanawa. Chapter 17, verse 28. And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man, and Eliab's anger was kindled against David, and said, Why comest thou? And with whom thou hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Makita ni mo rin maigsoon nga, despite sa criticism, his brothers doubted his ability. No, ug ang iyang intensyon maigsoon, giduwa-duwaan sa iyang igsoon, yet wala na nakapatandog sa iyang pagsalig sa Dios. Amen? Usay kita makadungog tanong nga, madiscourage na rin ta ba? Maluya na rin ta. Murag di na rin ta mahimong isog. Di na rin ta mahimong, murag, bitaw no, murag di gini mahitabo, di gini mahimo. Wana na rin ta ba? Maigsoon, napagyod ang ning question sa iyang capability and inexperience. Look at chapter 17 verse 37. The king, si King Saul, tanawa. David said, chapter 17 verse 33. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Siya, dili ka pwede, di ka makahimo ni. Pero bisan pa kining tawhana, bisan pa ang hari mingon, nga di ka pwede, pero wala gid makuha ang iyang kaisog. Wa maway ang pagsalig sa Dios. Amen? Bisakit sa pangtao, maigsoon, basta, kay balukas Biblia, kaila ka sa Ginoo, dili mawada na imong pagsalig sa Dios. Amen? Bisag lisod kayong palibot, lisod kayo, nabi tayo mga Kristiyano doon na, Pastor, lisod na gyud kayo karon ay. Lisod na gyud kayo. Tinuod pud murag lisod kayo. Usay tungod sa kalisod, murag maluya na ta. Muad antag paglaom, muad anta og pagsalig. Dili si David maigsoon, mao ni quality nga nakitaan sa Ginoo ni David. Ngano nga from a shepherd boy, gi-promote siya sa Ginoo, gi-elevate siya sa Ginoo nga mahimong hari. David's confidence came from his faith in God, not from the opinions of others. Look at verse 37. David said, Moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. Diba? Kita ni mo diha maigsoon. Usahay maigsoon mo ni. Sometimes we let others' opinion shape our identity. But God sees our true potential. Just like David, who was seen as a mere shepherd boy, but God saw a king. Remember, maigsoon, kung atong tugutan ang mga opinion sa uban nga mo shape sa atong kinabuhi, maunay mo sulod sa atong huna-huna. Kalisod, problema, dili mahitabo, negativity. Then, ingon ang Proverbs 23 verse 7. Look at Proverbs 23 verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Kung kanunay na ito ng huna-hunaon, mga negative, mga dili mahimo, maigsoon, mausad na ang mo shape sa atong kinabuhi. Mao na, mga young people. No? So, kung atong tuuhan ang mga istorya, si David maigsoon, kung gituuhan pa niya ang iyahang mga igsoon, nga wala kay ayo, usap pa na diha, hambugiro ka, di ba? Mao man ay sulti sa iyang mga igsoon. Mao bitaw nga, underestimate siya tungod sa iyang, mao na ang gipang istorya siya, pero wala niya gituuhan ka na. Ang gituuhan niya ang Dios, na experience siya niya ang Ginoo. Nag-deliver siya sa mga
mga makalilisang nga mga predators. So, ayaw mausab sa tuwa maigsoon, no? Ayaw i-judge ang imong current situation nga luoy kayo ka karon o lisod kayo ka karon. God is there to help you. Amen? Example ini, look at chapter 6, Judges chapter 6 verse number 12. Tanawa. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Verse number 15, tanawa. Verse 15. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh. Tanawa ang tanaw niya siyang kaugalingon. And I am the least in my father's house. So una, mao ni ang pagtanaw ni Gideon sa iyang kaugalingon, Lord, pobre man kayo mi. Unya, ako pag yun mo pinakagamay. Di ba? Pinakaubos. Pero ang pagtanaw sa Ginoo niya, unsa man siya? Mighty man of valor. Kusgan nga tao sa kaisog. Imagine na, pero wala kakita sa Gideon diha. Wala na nakitaan siyang kaugalingon. Ang niya nakitaan nga, unsa sila? Poor and what? The least. Napa mo diha? Maigsoon, ayaw tanawa ang imong current situation na ay Ginoo mo tabang. Nakakita siya sa imong potensyal. Amen? Nakakita siya. Magbaton tagpagsalig niya. Kay, kung dili ta mo salig sa Ginoo, remember maigsoon, nindot kang gibuhat sa Ginoo nato. Ablihi palihog sa Ephesians chapter 2 verse number 10. Inani ka nindot ang gibuhat sa Ginoo nato. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tanawa ha? We are His workmanship. It means, human ka naluwas, nakig-partner ang Ginoo nimo. The God of the universe actually invites us into a partnership, maigsoon, kauban niya, to accomplish something spectacular. Nga, doon na siya buhaton sa atong kinabuhi, nga makaproduce, maigsoon, o unsa, good works, nga makapahimaya sa Dios. Nakuha ninyo? So, wala ta naluwas para maluwas lang o wala lang. Matod pa ni Duterte, for nothing. Doon ay something nga ipabuhat sa Ginoo nato nga mo produce og good works. Amen? And that is maigsoon mo na nga kinanglan ato ning batunan kining confidence sa Dios. Sama ni David, kay ingon ana ang gibuhat sa Dios nato. No? Kung masabtan nato ni maigsoon, mo ni makahatag natog kumpiyansa, confidence in God to do good works that will bring Him glory. Being God's workmanship means that we are created with a purpose. We're not a Christian for nothing. Example look at Daniel chapter 3. Tanawa, Daniel chapter 3 verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Verse 17. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king. Unsa man ni? Grabe ang ilahang confidence. Look at their confidence in God. They are not affected by the opinions of others. Look, tanawa, sila na lang nagbarog. Pero ang uban, nang yukbo na. Siguro na ingon tong uban, huy, yukbo na mo diya, kay hadlok kayo ng kalayo. Hadlok kayong punishment. Kaon dili pa man mo yukbo. Kay balo sila nga dili na mao. Napa mo diha? Og, ingon si King Nebuchadnezzar, di mo mahadlok, kinsa man ang Dios nga mo pahigawas ninyo. O nilang answer, ang Ginoo mo kapahigawas na mo. Amen? Maigsoon, the point here is simple. Mubarog kita sa Dios. Dili ta pabuntog sa mga pagsulay. Amen? Dili ta pabuntog sa mga problema. Kung doon ay ipabuhat ang Ginoo nato, why not? Amen ba? Kung i-test sa Ginoo ang imong confidence, pagsalig niya.
I admire Pastor Ray and Ma'am Gemma, no? They were moved by God to give 91% of their income. What is that? Confidence in God. Amen ba? Glory to God. What if God is asking you to do something to test your confidence? Kamo mga staff, moingon ang Ginoo pag mission na mo. Madlok ba ka? Wadan ba kag pagsalig? Mga negosyante, moingon ang Ginoo, okay, increase ninyo inyong pag-support sa buluhaton sa Ginoo. Itas na Ginoo ang imong pagsalig. Amen? Imong confidence. Remember mo ni Abraham maigsoon na si pagtuo sa Dios. Unya gitest siya sa Ginoo nga ihalad si Isaac. Lisod kay na, bugat kay na, di ba? Amen? So, diya ma-test maigsoon. There are things in our lives maigsoon nga i-test na Ginoo ang atong pagsalig niya. Unya ang pangutana, musunod ba ta? Mubuhat ba ta? Si David maigsoon, dili na to ma-question ang iyang pagsalig sa Dios, di ba? Nga bisag no match siya ni Goliath. Wala man siya nagsalig sa iyang kusog. Ningon man siya, di ba? Wala siya magsalig. Kung sa may masaligan niya, kagamay man niya. Nakuha ninyo? Pero mas dako man ang Ginoo nga giyaga-yagaan ni Goliath. Mao nga ang iyang confidence maigsoon ingon ana na lang. Ug maunay nakit-an sa Dios nga wala makit-i sa iyang sa mga palibot niya. Simple. Amen? Hebrews chapter 10 verse 35. Sa gisulti diya. Ang confidence nato maigsoon i-reward na sa Dios. Tanaw, cast not away therefore your what? Confidence, which hath great recompense of what? Reward. Amen ba? David's confidence wala magamay bisan sa mga opinion o pagsaway o pag-question sa uban. Kaila siya sa iyang gituuhan. Amen? Kaila ba ta sa atong gituuhan? Oh, abi niyo maigsoon, nagtuo ko nga nagpailag yun ang Ginoo. Katong sunog sa LA, nagpailag yun ang Dios, di ba? Unsa ka tinuod siya, unsa siya ka makalilisang, di ba? Katong pagpakamatay niya sa krus, nagpamatuod sa to sa kadako sa iyang gugmaday. Mao nga, dapat lang kita doon ay pagsalig sa atong Diyos. Di na to walaon maigsoon. Una ang quality ni David, number 1 sa to, faithfulness. Ayaw mo luya, ayaw mo discourage, ayaw mo luod. Amen? Oh, ayaw ninyo i-appeal ang inyong mga buluhaton sa inyong mga problema. Be faithful. Ayaw ninyo i-appeal ang simbahan. Ayaw ninyo i-appeal ang pastor sa inyong discouragement. Be faithful. Amen? Ikaduha, pagbaton o pagsalig sa Dios. Amen? Pag maisugon, kung ang Ginoo miingon nimo, pag misyon na, magmisyon. Amen? Kung ang Ginoo miingon, increase ang imong giving, increase. Amen? Ay, di man mo amen. Amen? Dili magtalaw-talaw. Tanawa, ato example maigsoon, kita nato diha. Bless sa Ginoo. Amen? Why? Doon ay pagsalig sa Dios. Pero na ikatulo ni David maigsoon, ikatulo, katapusan. Okay, katapusan. Ang iyahang humility. Amen? In 1 Samuel chapter 18 verse 18, unsay gisulti diha? David said unto Saul, "Who am I? And what is my life or my father's family in Israel that I should be son-in-law to the king?" Kita nimo diha ang iyong humility despite maigsoon sa iyang growing fame and success. David remained humble. Amen? Ang tingog ani sa gawas mo nga si David nakapatay siya og 10,000. Di ba? Gidaig na siya ani na nabaniog na ang iyang pangalan. Kay nakapatay gud siya ni Goliath. Kinsa man kunoy dili makuha na. Siguro ang uban og kita pa siguro ato dako na kay tag-ulo. Grabe na kay ko, bantugan na kay ko. Pero si David ingon siya, kinsa man ko? Who am I? Nakuha ninyo? He recognized that his achievements were due to God's favor
and not his own merit. This humility allows him to serve others and lead with a servant's hearts. Paigsoon, nakitaan gyud sa Ginoo nga ngayon gyud siya mahimong king. Kay naa ni nga quality. Bisan og nagmauswago na siya, success na siya. Successful na siya. Og naa na siya ang iyang ngalan na baniog na. Pero wala na sa iyang una-una, wala na siyang kasing-kasing. Mapainobsanon gyapon siya. Look at, sa diyang nahari na siya, tanawa, chapter 7, 2 Samuel chapter 7 verse 18. Unsay gisulti niya? Then went King David in, sat before the Lord, and said, Who am I, O Lord God? And what is my house that thou hast brought me hitherto? Nakuha ninyo? Si David maigsoon, despite his achievements, David acknowledges his unworthiness and expresses gratitude towards God's blessings. Kita ni mo maigsoon nga grabe ka mapainobsanon si David. Di ba? Amen? Nga gipanalanginan na siya sa Ginoo, di siya takos niya na. We are not worthy. Amen ba? Di man gani tatakos luwason, panalanginan pa, di ba? Pero ang Ginoo, kita siya sa imong potensyal. Pag faithful, doon ay pagsalig, confidence in God. Amen? Dayon, humility. Pagpaubos. No? Pertir ba yun yung hadluka, no? Ang uban, makapalit lang ganyan, mga batanon, makapalit lang reader, wala na. Ano mga yun yung mga batanon nga? Di abot sa unahan, wala na yung mga ngipon. Oh. Amen ba? Oh, dili ta magpagarboy, magpaubos na hinuon ta. Amen? Tanawa, unsa ka suko ang Ginoo sa mapagarbuhon. Proverbs 16:5. Proverbs 16:5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. God views pride as detestable and assures that the proud will face consequences. James chapter 4 verse 6. But he gave it more grace, wherefore he said, God resisted the proud. Diba? God is always opposing the proud. A proud person, maigsoon, often has a distorted view of God. First, self-sufficiency. A proud person may believe that they do not need God. They might see in themselves as the ultimate authority in their lives. Ikaduha, lack of respect and reverence for God. They are not really serious sa ilang pagsimba sa Ginoo. Amen? Oh, di silang balik og hapon. Di silang balik og Wednesday, di ba? Wednesday man yun? Thursday? Kulang og pagtahod sa Dios. Resistance to God's will. They might struggle with accepting God's authority and guidance in their lives. Then, a proud person minimizing God's role. They might attribute their accomplishment solely to their own efforts rather than recognizing God's provision and blessings. Naguna-una siya nga ako may naghago ani. Ako amning accomplishment. Then a proud person indifference to God's command and teachings, believing they know better or that guidance is unnecessary for them. Muubot na guys itong nauna nga, mas kabalo pa man ko anang nagtudlo diha. Di ba? No need na nga maminaw ko og pagwali, pagtudlo sa Biblia. Kontra na nato ang Ginoo diha. Amen ba? So nakita ninyo maigsoon nganong si David, bisag wala siya makit-i sa mga tao sa palibot niya nga dunay potensyal, ang Ginoo nakakita. Number 1, faithful siya. Amen? Ikaduha, doon na siya confidence sa Diyos. Ikatulo, mapainubsanon siya.
David's life is not just a historical account. It is a source of inspiration and encouragement for us today. It reminds us that no matter where we start, God can use us for His glory. Amen? Ayaw niyong tanawa karon ang mga batan-o na to, kini mga Bible student na to, mga gagmay kayo, mga sani. Ayaw niyong itamay ang mga pag-start karon maigsoon kay ang Ginoo. Basta mag-faithful lang ka, salig ka sa Ginoo. Stay humble. Maigsoon, pwede kang gamiton sa Ginoo. Amen? We will cultivate the qualities that will enable us to fulfill our God-given potential. Now, maigsoon, in closing, would you live a life of purpose and impact? Then, atong hangyoon ang Ginoo. Amen? Dili ta mo sugot nga ang atong kinabuhi, wala lang oy. Gusto ta doon na say makatandog po sa kalibutan. Amen ba? Maka-part po ta sa buluhaton sa Ginoo. Gangyo ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, ipiyong iyong mata. Magampo kita. Lord, karong hapon Ginoo, ni ami, agpasalamat mi Ginoo sa kinabuhi ni David, na nakita ni mo Ginoo. Ug salamat ni Jesus Christ nga yaming giluwas. Dunay katuyuan Ginoo ang among kinabuhi. Unang karong hapon, we want to live a life of purpose and impact, Lord. Nagampo mi nga makita nunta namo Ginoo ang nana mo. Pwede magamit nimo Dios. Ikaw ang gitugyanan Ginoo bisan sa mubo nga invitasyon karong hapon. Samtang iparegdo ko ang inyong ulo, ipiyong iyong mata. Mga igsoon, gusto tag kinabuhi nga dunay katuyuan, dunay kapuslanan. Dili ta mo sugot nga Kristohanon ta nga wala lang. Gusto ta nga makatabang sa buluhaton sa Ginoo. Makatabang sa pag-fulfill sa gihatag sa Ginoo nato nga buluhaton. Dili na to na mahimo kung dili ta mangayo sa Ginoo. Then let's ask God for it. Let's come to His presence. Amen. Anita sa iyang presensya. And say, Lord, I don't want to be a Christian for nothing. I want to have an impact. And help me to be faithful. Help me to be confident. Help me to be humble just like David. Among langit nun nga amahan, among gipangayo nimo Ginoo nga ang among kinabuhi Ginoo dunay bili kita namo Ginoo. Tabangi mi nga mahimo ming faithful ug ang among pagsalig Ginoo dili mag-ibanan. Among pagsalig di nimo Dios. Taliwala Ginoo sa kalisod. Taliwala Ginoo sa kadautan sa kalibutan. Tabangi mi Ginoo nga ligon kami kaning mga Kristohanon nga niadri sa tubangan. I am asking your favor, Lord. Help us to be humble just like David, Lord. Nga bisag i-bless mi nimo Ginoo, bisag gamiton mi nimo Lord para sa imong katuyuan. Ma-acknowledge namo Ginoo, it is you. Dili kami, kundi dili ikaw Ginoo. Tuguti Ginoo nga kini nga qualities
nga naa ni David maangkunan usab namo Ginoo. Because we want to be a Christian, Lord, nga dunay purpose ug dunay impact Ginoo sa buluhaton nimo. I-bless imo mga katawhan, mga businessmen, tanan Ginoo, mga buluhaton nila panalangin ni Dios. Para Ginoo sa pagpakaylap sa maayong balita. Abangi mi Ginoo, gamita ang matag usa. Amo kang giulian sa tanang dughimaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen.